Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado national. Headlines kan mga barata sa lado national, mga biktima kan bagyong Bising, habagat sa Northern Luzon, hinatudanin tabang kan DSWD. Retired judge na subuot sangkot sa case fixing para kay atong ang pinagpahimutikan. Luya kan inflation on anhiro kan presyo kan mga barakalon sa nasyon dakulang problema. Honest to goodness trait assessment pinagsugo na isagibo sa party mismo kan NCRPO. Defense Chief ipinagpayag na dakul na dapat na ikonsidera sa pagbakal kan mga destroyer ship kan Pilipinas. Asa tuya pa nga mga pamayukan, mga barata pakitangunyad sa lado national. DOA nagsagibo ni na panginot na sorbi sa Sambales sa Asin Pangasinan para sa native hydrogen. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado national, doktor na kinasuhan uli kan na nagadan ang pasyente bunga kan na failed instant procedure. DOA papakusugon ang supply kan kuryente sa mga hararayong mga lugar kan Pilipinas. Duterte Black nangako na ni na suporta kay Escudero. Former President Rodrigo Duterte gusto na magagad ninda tabang sa ICC para manda sa iyang pagluwas temporaryamente. Yan ang mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po ni na pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata marhay na aga, ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kinakan sa tuyong mga barata sa lado lokal o lado nasyonal kontra si Senador Ronald Bato de la Rosa sa online na gambling sa Pilipinas. Ninulikan subot dakol narararaot na buhay kani.
Sa pahayag, sinabi ni De La Rosa dapat dagos ng ipagpangalad ang online gambling. Ninulit kadakuldaang na babaritaan siya na nalulung digdi asin uminabot sa punto na naghugot. Pigpahayag ni De La Rosa kung magkakaigwamanin kita ang gobyerno sa online na gambling dahil ini bastanting pambayad sa magiging epekto kaini sa parte mismo kan komunidad daima na subuota bastante kung hihigpitan lang kan gobyerno ang regulasyon na online na gambling. Inulit na madalining malusutan kan mga Pilipino kaya mas makakaray na ibanda ini o ipagpangalad digdi sa Pilipinas. So, alam natin yung kung magkakapera man ang gobyerno, ang revenues from online gambling is not enough to compensate the moral decay, the social cost of that it brings, yung online gambling. Partikan mga payag ni Batu De La Rosa na pinagapapangalad ana mapadapit man sa pagkakaigwa ni online gambling sa Pilipinas. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pang mga barata sa BBS FM Naga, ipinagpayag kan Department of Justice na pinaglalauman na madadagdagan pa ang mga testigong pwedeng maglantad manugod man sa kaso kan mga nawawarang mga parabulang. Basado mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, gwapa ng mga testigos o mga individual ang posibleng makuakan na parte kan opisina kan DOJ kasumpay ka na sambit ng kaso konda sa iyang sinabi na iniya apwera pa sa naglantad na testigong si alias Tutoy o Julia Dundun Patidungan na iyo nagabulgar ka na inot ng mga revelasyon sa iyang ipinagpahig kaya na daipas nanaloy na matapos na gadanon asin ilubong subuot ang mga nawawarang mga bulangero parte duman sa Taal Lake. Dagdag pa ni Justice Secretary Remulla ang mga panibagong maabot na makukuha pang mga testigo ang pinaglalauman na magiging parte subuot ka nagkaparang mga impormasyon manugod man sa aktibidad kan pinagsasabing Alpha Group. Magigirumduman na day pa sa nanahaloy nabanggit ka na sambit ng sekretaryo ana dapit man sa Alpha Group kung sa inini subuot binibilog kan 20 mga individual sa lado kan industriya kan isabong na kung sa ina digdi isinasabi ngunyan na pagkakawara ka na mga parabulang apwera kaniya nagtaupan ni patadid si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla orog na sa mga sangkuta sin may pagkasabot sa kaso na maglantad na subuot igwa asin daina halaton pa na sinda habulon pa asin sigurado manda na digdi ana mahabol sa parte kan na padagos na pagsasagibo kan gidigibong investigasyon kan gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal ana mga barko kana China sa parte mismo kanda with Philippine Sea nagdadakul ini puon pa kana bulan kana Hunyo basihan sa monitoring kana Philippine Navy napabarata kana Navy spokesperson for WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na maabot na sa 49 mga barko kan China anda nahiling sa parte mismo kanda picture kan WPS kabali na anda Baho di Mansilok Ayugin Shoal Asinmanda anda Pag-asa Island anda mga niya anda luwas na sa masok o sa parte kanda masok subuot sa nasambit ng maritime feature kanda Pilipinas. Iniman ana pinakalangkaw na bilang kan Chinese vessels na na-record duman sa parte mismo kanda WPS
kumpara sa mga nakalis na mga 5 bulan kada presenteng taon na nasa pagultanan kan 11 asin 41 mga barko ang namatan sa nasambit ng lugar basado kay Rear Admiral Trinidad mayong direktang pagkaaram kung taano ta naglangkaw ang bilang kan mga barko kan China sa WPE sa alagad pwede subot ninhuli kan panahon kan deployment cycle maintenance asin repair sa tao kanin nagdadanay na alerto ang sitwasyon kanda Philippine Navy asin siniguro na padagos ada pagpapailing kanda pinakusug na pagmamatyag asin na presensya kana maritime domain sa parte mismo kana kadagatan na sakop kana Pilipinas. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang nagbabagang mga barata sa BBS FM Naga sa lado nasyonal, padagos na nagtitindi ang National Security Council na dai kinakaipuan na digdi tuninong na sana ada Pilipinas inika sududman kanda sinasabing pagtangka asinda pagpugol kan China sa screening kan DocEd Film Festival duman sa New Zealand kan mga dokumentaryo kan Pilipinas na food delivery phrase from the West Philippine Sea na tatratar sa mga issue kana sambit ng kadagatan sa sarong statement nagpayag nin matinding pagkandal ang konsiyo sa naging lakdang kana China basado kin National Security Advisor Eduardo Anyo ang paggamit kan diplomatic pressure para i-demand ang kanselasyon kanda mga dokumentaryo asin nagpapailing ni nahayagan na pagpurbar para mada sa partibismo kana tuninong ana makapangyarihan na naratibo na nagbubulgara kan tunay na sitwasyon sa partibismo kan WPS asin na pang-araal daw na realidad na kinakatubang kana mga parasirang mga Pilipino ang pagpugol digdi anday subot kaako-ako asin direktang matao ninda partibismo kana pagkakabugtak sa peligro kan mga prinsipyo kana malayang pagpapaayag artistic freedom asin man democratic discourse kasumpay kanda bagay nini nagpaabot nin suporta ang konseyo sa direktor na si Bebe Ruth Villarama asin sa mga producer kanda food delivery na sarong maisog asin na napapanahon na dokumentaryo na nagtataunin na busis sa mga padagos na nagdidepensa kana soberenya kan Pilipinas sa mga kadagatan na sakop kani tinawan doon kan NSC and DocEd Festival o Film Festival and particular na sa General Manager Rakil Pinman na nagsayumang magsuko sa foreign pressure asin ipinaglaban ang karapatan sa pagpapahayag kan mga istorya kasumpay kan orulay sa WPS pig-ing kaminar kan NEC an international community orog na ang filmmakers artists media platforms asin democratic institution na kontrahon ang coercion asin censorship o ang pinagapod na censorship na kung sa ina ini ang padagos na pinagigibo kan China. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal pinagsayumahan asin pinagnigaran kana retiradong Regional Trial Court Judge asin sa presente chairman kan Philippine Charity Sweepstake Office PCSO na si Felix Reyes ang akusasyon kana pag-ariglo kana mga kaso para sa negosyanteng si Charlie Atong Ang
nainot na kaya na inakusahan kada whistleblower na si Julia pati dungan alias Tutoy si Reyes kana pagbiyahe subuot abroad kaiban ang mga prosecutors asin iba pang mga judges para subuot sa pag-ariglo kada sambit ng kaso. Kasumpay kaniya hamon kana retiradong judge si alias Tutoy na digdi pangaranan ang partikular na kaso ni ang o ansi Isayman na may pagkasabot sa kaso kan mga nawawarang mga parabulang nasa iyang pagkakaaram nakabinbin pa man giraray sa korte na inariglo subot niya para man kiang kunda isubuot mapapatunayan ni alias Tutoy ang sa iyang akusasyon kasumpay kan na pag-ariglo sa sinambit na mga kaso dinimanda ni Reyes na magpundo untok na lang ang nasambit ng whistleblower. Pahayag pa kan retired na judge sa iyang tutugutan ang Bureau of Immigration na iluwas ang sa iyang mga naging biyahe sa ibang nasyon tanganing duman mag-retiro siya bilang sarong partibismo kana huwes kan Oktubre 2021 padagos nagiging questionable naman kay Reyes na nataon na naglutang ang mga akusasyon ni alias Tutoy laban sa iya matapos niyang magsampa nin aplikasyon para sa posisyon kan ombudsman sa tao kani. Naghanda si Reyes na makipagtabangan sa anuman na investigasyon para matawan nin linaw ang mga mayo nin basihan na aligasyon asin digdi matawan nin tamang libertad ana partibismo kanda nasambit ng huwes asin prosekusyon gikan sa mga pangraraot kan mga testigos. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal nagtutubod si mamamayang liberal ML Party Lisa Representative Laila de Lima na mayo ni witch hunt na impeachment complaint laban man kay Vice President Sara Duterte ninulita igwa ininin na basihan ini matapos na sabiyo ni Senator Mig Suberi na anda pag-impeach kan Kamara de Representantes kay BP Sara ang sarong witch hunt ninulita gusto ka nagkapera na tanggalon siya sa iyang posisyon tanganing an iba an magtukaw sa vice presidential post o tanganing mahali an kalaban para sa 2028 presidential race. Alagad sigun kidilima may mga basihan an mga reklamo dahilan kaya ni na impeachment kan Kamara and Vice President kun may subuot dai dapat na isinampa kana Kamara ana sambit nga reklamo dai man dapat ining pinagapirmahan kan aabuton sa sinasabing 1/3 kan gabus na mga miyembros kan Kamara asin dainin dapat ipinadara sa Senado ang article of impeachment. Dai naman na pugulan ni Dilima na ikumpara ini sa iyang kaso kung sain sinampaan siya nin subuot daiman niya ginibo ana nasambit ng kaso ninuli lang sa iyang pagkontra sa kampanya kontra sa illegal na droga kan administrasyon kan ama kan Vice Presidente na si dating Presidente Rodrigo Duterte kaya siya subuot naging subject kan pinagapod na witch hunt kan nakalis na administrasyon asin digdi bako si BP Sara paliwanag paman kana nasambit ng kongresista na ana witch hunt mayong basihan sa obratong mangharasa asin mga persecute
na kung sa ina an sulaminting katangian kaniya na marayo sa impeachment trial laban man kay BP Sara. Kasumpay kaniya naglalaom si Dilima na iwasan kan mga opisyal na magtao kan arog kaning klase nin mga komento na nagpapaiding kan sa indang personal na biases sa issue kana nasambit na nga impeachment laban kay Sara Duterte. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga nagbabaga nga mga barata sa lado nasyonal, nagdadanay na pinaghahanap na aabuton sa 160 kataon na nawawara haro sarong simana na poon ka na magtama anda magdidistroso nga pagbanta sa partibismo kanda Texas, USA kan Hulyo 4 na kung sa ina guminadani na abuton sa 109 na mga buhay. Ipinagapatadid man kan na Texas Governor Greg Abbott na posibleng maglangkaw ang bilang kan mga nawawara kasabay kan na nagpapadagos na paghanap kan mga ini si Kera o dumanda sa Kera County. Napabareta ni Governor Abbott na igwanin na 161 nga persona ang nawawara na i-report sa sainda kana mga barkada asin man kana mga sinasabing mga kapamilya asin mga pagtaraid kani sa nasambit ng county daiman party an Central Texas region na pinagbisto bilang plus flood alley asin pinakamatindi na nadistroso ang pagbabaha na nagwalat ni 94 na casualties kabali digdi ang 27 mga pigsasabing mga aking babae asin counselors na sarong Christian Youth Summer Camp kana magbulwak ana Guadalupe River harani sa camp na kung saan nagbunga nin matinding pagbaba sa sinambit ng lugar. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal, nagpatanid ni na sanction si Department of Migrant Workers DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa shipping owners asin mining agency na digdi dai matrayumpong magpaluwas ni na report sa parte kan pag-agi kan mga barkong lunad na Filipino shippers sa high-risk war like areas arog kan pinagaapod na Red Sea o Gulf of Aden. Ini anda sa tauban kan na padagos na nagkakaigwanin insidente nin mga hijacking, armed violence laban sa mga barkong nagaagi sa sinambit ng mga kadagatan asin nakapalibot digdi sa sarong Orolay. Liwat na nangapudan ang sekretaryo sa mga ship owner asin man na license mining agency na iiwas ang sa inang mga barko o mga barko na mag-agi sa pinagsasabing Red Sea asin na Gulf of Aden para man digdi masiguro ang kaligtasan asin seguridad kan mga Filipino shippers. Bunga naman kan direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. Kasumpay kan bagay na niya dahil pasadaman na aluy pag-atake kan na Houthi rebels sa Red Sea na kung saan digdi nakaapektar sa duwang barko kana MV Eternity Sea asin MV Magic Sea na may lunad na mga Pilipinong mga tripulante na kung saan nakaligtas gikan sa pag-aatake. Liwat na pinagpagirumdum ni Secretary Kakdak and importanteng probisyon na nakapalaman sa parte kan Department Order No. 1 Series of 2024 na naggagarantiya kan proteksyon para man sa mga Pinoy shippers sa tahuman kan pag-aatake sa mga barko kanasambit ng mga hijacker. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan,
sa lado nasyonal. Suportado ngunyan kanda Philippine Gaming Corporation o kanda pagkur anda mapadapit man sa pagkakaigwa kanda mga lakdang naigpitan ana mga regulasyones sa online gambling. Alaga da ini ana total ban o dagos ng pagpangalad kani ini anda pinagabutasan na payag ka na ahensya sa tao man kanda padagos na pagbatikos gikan man sa parte kan simbang katolika asin ka nagkapirang mga legislador sa paghanap asin na paglakop ka na online na gambling sa parte mismo kanda Pilipinas. Ipinagpaliwanag man ni Pagkorchera asin man Chief Executive Officer Alejandro Tinco na anda sa indang posisyon sa Orolay an mas higpitan ang regulasyon imbis na dagos na ining ipagpangalad. Subuot nagkikita ang gobyerno ni naabuton sa 100 bilyones pesos gikan sa online na gambling kaya day dapat ining igilid na sana. Nainot na napabareta kan sinambit ng ahensya na nakapag-record ini kan pinagaapod na net income kan nakalis na taon na nagkakantidad 84.97 billion pesos kung sain kabanga inika na 48.79 billion pesos gikan sa remarkable performance kan A-Games asin man na ibingo. Sinabi kan Pagcor Chief na maapektaran ang naabuton sa 32,000 na trabaho sa online gambling industry sharing man ang ancillary business. In kaso dagos naman na ipagpangalad ang online na gambling. In kaso subuot na maipasar bilang lay ang total ban sa online na gambling, mawawa ranin trabaho ang security guards, driver, messenger, asin na negosyo para manda sa mga restaurants, asin iba pang transportation companies na kinakaipuan sa online gambling industry. Ipinagpayag ni Tinko na ang tunay na nagraraot sa lado kan industriya sa presente iyo ana mga illegal na mga operators gikan sa manlain-lain na mga nasyon na tinatarget ang mga Pilipinong customers ninhuli ta aram ninda na mahilig ang mga Pinoy sa pagsusugal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, nagtaram na si Vice President Sara Duterte kasumpay sa issue kan subuot pagbibinta kan harung ni dating Presidente Rodrigo Duterte duman sa parte mismo kan Davao. Sa sarong pahayag sinabi ni Vice President Duterte na pwedeng legal na ibenta kan common law partner kan dating presidente na siya Honilit Abansinya anda Davao property ni Duterte sa Doña Luisa Village sa Barangay kan Matina. Alagad pwede subuot na ibenta ni Abansinya anda mga sa iyang share sa sinambit ng harong. Bako ana bilog na property ninulit ta binakal subot ini kana magkalibin na sinda kana dating presidente kaya an estado kana rung co-ownership kaya nakadepende na subuot sa iyang ama asin man ki Abansinya kung ano an sa indang arrangement na pag-uurlayan manungod man sa nasambit ng urulay. Alagad bilang aki sinabi ni BP Sara ang concern niya iyo kuna sa ina maistar an sa iyang ama in kaso ibenta ang nasambit ng harung. Sinigundan man ini ni BP Sara ang pahayag kan sa iyang tugang na si Congressman na Paulo Duterte na pwede nga magdanay ang dating presidente sa arungkan sa indang ina na dating agum ni Duterte na si Elizabeth Zimmerman. Sa presente nakaditini dumana sa parte mismo kanda
Netherlands sa prisuhan ang dating presidente ninuli man kan kinakaatubang na kasong crimes against humanity ninuli kan subuot mga paggadan sa irarom kan pinagaapod na war on drugs. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa luwas ka nasyon asin sa kinabanin karawat patin na bareta sa lado lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Ang atugang padagos kitang dyan sa detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Gadaan ang pinagtutubudan sa rong miyembros kan New People's Army NPA matapos man na nangyaring bakbakan sa pagultanan kan tropa kan gobyerno sa Banwan kan Lupi Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw kan Martes sa report kan Camarines Sur PNP Provincial Office bandang alas 11:43 ni na amay ni na pagkaaga kan July 8, 2025 kan mangyari ang baradilan sa pagultanan kan mga soldados gikan sa 81st Infantry Battalion katabang man ang 17th Scout Ranger Company kan FIFA Scout Ranger Battalion na pinagtutubudan sa rong miyembros kan Communist Terrorist Group CTG duman sa party kan Sitio Bansuray kan barangay kan Bilwang Lupi Camarines Sur nagsagibo subuot nin operasyon sa Banwan kan Lupi ana mga soldados kana magkaigwanin encounter ana mga ini asinda digdi na araman na bilang kana mga CTG na pinagtutubadan na party kana kilusang larangan na guerrilla KLG2 Sub-Regional Committee SRC 1 Bicol Regional Party Committee BRPC sa kabukidan na party kan sinambit ng Banwaan kan Lupi nagkaigwa ni pagdurar nin 10 minuto ada reribayan ni putok o baradilan antis na nagdulag ang mga rebelde nawalat sa pinangyarihan kanasambit ng enkwentro ada bangkay kanday pabistadong miyembros kan New People's Army NPA asin man na-recover ang sarong high-powered firearm. Tulos man nagsagibo kan pinagapod na checkpoint asin na checkpoint operation ang mga pulis gikan sa Banwan kan Lupi sa mga posibleng agihan kan mga nagdulag na mga CTG mantang padagos ang ginigibong paglapag kan mga kasoldadusan sa natatada pa nga mga pag-iriba kan binawian na buhay na miyembros kan NPA. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinag-iing kami narngunyan kan Department of Labor and Employment Bicol ang mga jóvenes na mga Pilipino na nag-iedad 13 sa gunang 17 anyos na magpartisipar sa pinagsasabing Himig Makabata Jingle Writing Contest Hobeto na digdi itulod ang karapatan na proteksyon asin kapakanan kan mga jóvenes kabali na ang promosyon kan mga makabata Helpline 1383 basado sa payag kan Dul Bicol pinag-iing kaminar na magpartisipar asin maggibo kan pinagsasabing orihinal na jingle na magsiserving paagi para man mapalakup and pagkaaram o pagkasabot asin paghiro para man sa kapakanan kan mga jóvenes na mga Pilipino. Pwede man maggibo nin sagku o pwede man namanggana nin sagkud na 50,000 pesos na premyo kay bana na ang plake asin man certificates ang deadline kan pagsumiti kan nasambit ng mga entries iyan sagkud ng Hulyo 30, 2025 alas 12 nin pagkaudto para sa bilog na mga detalles kinakaipuan lang na mag-submit kan
sa indang mga requirements asin bisitahon ang website kan Department of Labor Bicol Region. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Responsabling pag-report dapit sa mental health conscious ipigtutulod sa Konseho kan Siyudad Canaga matapos ang nagkapirang insidente nin paghuhugot. Boyet Paderes sa detalye. Haros sunod-sunod ang mga insidente ng paghugot sa Naga asin sa Camarines sa laog ng 2 semana. Katakod ka ini na haaditan sa rong konsel sa Naga na sa psychology sa insidente sa paagining pagbabarita sa inaugural session kan Sangguni ang Pandansod ipigtulod ni Councilor Gail Abunal Gomez kaibanan si Councilor Dr. Vito Bora asin Youth Councilor ang resolusyong nag-aangat sa mga taga-median sa responsabling pag-report bako lamang sa radyo kundi pati na rin sa social media. Si Kunigi sa pag-aadal kan Department of Health ang sensational na pag-report o pagbabarita nakakaapekto sa vulnerable o makapagpapapala o pagkapagpapalala pa ng sitwasyon. Para sa BBS News, Boyet Padero. BBS, Basta Bareta, sigurado. Tay babang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal ipinaglatag na kan National Nutrition Council NNC sa Bicol an manlaylay ng mga lakdang na ginigibukan sa indang opisina tanganimad na masiguro asin maisulong ang pinagapod na food and nutrition security sa intirong Bicol Region. Enot na basihan basado sa Expanded National Nutrition Survey poon kan 2018-2019 sa gudnang 2021 ang Bicol Region iyo ang ikalima sa mga rehiyon sa Pilipinas na nakapag-record ni na 67.9% kan household na food insecure. Ilanda o iyanda nagkapira sa mga nakakaapektar sa sinasabing food and nutrition security basado man sa NNC Bicol Officer in Charge Emerin Siana Francia and climate change kasumpay kaniya nagpahayag ana ahensya ni nagkapirang mga lakdang tangani man na malabanan an food insecurity arugman kan pagkakaigwa kan pinagapod na food gardens sa barangay usa sa indang mga rung pagsuporta sa mga food banks asin man pagpractice sa mga food safety waste reduction. Dagdag pa man ni Francia na nakasuporta man an parte kan na NNC Bicol sa mga local government units sa pag-integrate kan pinagapod na food and nutrition security sa senda mga local nutrition action plans, pagpapakusog kan mga nutrition committees o committees asin iba pa nga mga lakdang mantang kasabay kan pinagapod na 51st National Nutrition Month celebration tinawan doon kan na NNC Bicol na ana food and nutrition security karapatan kan gabus asin bako sanang pribiliyo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pagtanom nin mga gulay sa mga bakanting lote, pig susulong kan Departamento kan Agrikultura. Boss O. Kaisminda sa detalye. Pinagkatutulod kan Department of Agriculture ang pagtanom ni mga gulayon sa mga bakanting lote sa sainman na lugar kabali digdi sa pinag-angat an partikan mga barangay opisyal ning huli sa inisubot an masustansyang gulay na maitatao sa pagkainan kan mga kakian ngunya na panahon nasambitan ng programa an ipinagtutulod kana sambitan ng ahensya ini katakod man kan Nutrition Month nasambitan ng pagtulod pinangapunan man kan DA mga local government dahil problema sa mga pananom
Ning huli naman ta, igwanin libreng makukuha ang similya sa opisina mismo kan Department of Agriculture. Dagdag na bareta sa lado lokal sa Karismeda. Basta bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Para gusdagos kita sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Padagos manda ngunyada ada pagkakaigwa kada pagalangkaw ka na inflation rate ka na mga meat products sa intirong Bicol region na buminaba man ni naabuton sa 380 pesos ang kada presyo. Gikan man sa dating 40 o 420 ang kada kilo. Iyan basado man kay Florentino Obaldi Jr. ana Agriculture Program Coordinating Officer kan Departamento kan Agrikultura digdi sa parte kan Kabikulan. Subuot saro sa mga ginibong mga lakdang iyo ana padagos na pag-monitor kan sinambit na nga ahensya kan gobyerno. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Florentino Obaldi. Price po sa merkado. So sa ngayon po ay from 420 ay nagti-380 na po yung ating port. So ito po ay isa sa mga initiatives po natin ay ang ating pong mga local na pamahalaan, local government units ay nakiki-collaborate po sa atin para po control po yung paglabas ng ating baboy. Partiyan ka na mga pahayag ka na Departamento ka na Agrikultura sa Kabikulan. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sinigurman kan Departamento ka na Agrikultura sa Bicol na bastante subuot ana supply ka na paroya asin na bagas digdi sa nasambit ng riyon. Iyada pwedeng itapara sa parte mismo kanda programa ni President Bongbong Marcos na magkaigwa ka na pinag-aapod na 20 pesos ana kada kilo ka na bagas. Iya ninulimad ka na padagos na pangapudan ninda sa mga parauma na ipabakal ang sindang mga inaning paroy sa parte kanda opisina kan National Food Authority o NFA. O yan, parte ka na mga pahayag na yan kada Departamento ka na Agrikultura. Fertilizer. Sa ngayon po, in terms po sa ating pong rice, sapat po. Considering po na although tapos na po yung anihan, and also entering na po tayo sa wet season, nandyan po nakaantabay po ang lahat ng initiatives po ng Department of Agriculture. Nasa mention na nga po ay ongoing po ang aming release ng mga plant production support inputs gaya ng hybrid input at saka fertilizer. Partiyan ka na mga pahayag ni Florentino Obaldi Jr. kan Department of Agriculture Bicol na opisina sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Sa iba pang detalyes ka na mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, liwat na pinabukasada sa parte kan publiko ang pinag-aapod na newly renovated indoor playground sa laog kan Naga City Children Center. Matapos ang nagkapirang bulan na pagpapakaray kani bunga naman kan distrosong pinagwalat kan bagyong Crestin kan nakalis na taon na magigirumduman asin makukuha ini sa Naga City Civic Center asin na bukas para sa mga aki na nag-iedad sarong taon na sagkod na nga 5 taon basta may kaibanan na mga guardian o mantang an mga ini nagkakawat sa nasambit ng playground. Libre ang pasilidad asin kayang magresibi nin sagkod ng 5 aki kada batsa bukas ana nasambit ng playground po na Lunes sagkod ng Biyernes alas 8:30 nin pagkaaga sagkod ng alas 5 nin pagkahapon. Sa iba pang detalyes gana sa tuya pang mga barata sa lado lokal.
regular na monitoring asin na clearing operation sa Naga River. Presente liwata ana mga personahi kan City Environment and Natural Resources Office kan Siyudad Canaga sa parte mismo kan Naga River Monitoring Unit para man sa padagos na regular na pagkakaiguanin na pagmonitor asin na clearing operation sa parte mismo kan salog kan Siyudad Canaga. Sasabi na pigtanggal na ninda ang mga darakulang mga kahoy asin na nagpaparataw-pataw na mga basura na pig-aarapon sa gilid kan salog orog na sa may tulay kan kulgante padagos man ang pangapudan kan sinambit ng opisina kan Siyudad kan Naga na lugod man na atamanon kan lambang na ginyo ang laog kan salog asin da ini dapat apunan nin mga basura ta ini anda saro sa ginigikanan nin baha asin man maating salog sa Naga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal ana haluy asin na mabagal na paglangkaw kan na presyo kan mga food and non-alcoholic beverage iyo ang panginot na kausa kanda pag-ambag kan paglangkaw kan inflation rate sa parte mismo kanda Bicol Region. Yan kan nakalis na bulan kan Hunyo 2025. Basado yan kay Ray F. Merhilla ana OIC kan OCD kan Philippine Statistical Authority. Iyan basado man sa pinagibong survey kana nasambit ng ahensya kana gobyerno. Uya ana pahayag ni santas na Ray 1.5% Milla. itong Hunyo 2025. Noong Mayo 2025, ang inflation ay naitala sa antas na 2.2% at 4.6% naman noong Hunyo 2024. Ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo 2025 ay nasa antas na 2.2%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Hunyo 2025 kaysa noong Mayo 2025 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 0.8%. Ito ay may 52.4% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa riyon. Si Ray Merhilla kanda National Statistical Authority digdi sa Bicol Region. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado o bareta na kitangunyad sa luwas kana nasyon sa satuyang barata sa luwas kana nasyon sa international. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang panibagong pagpataw kan na taripa sa anom na mga nasyon. Pinadaran na ni Trump ni surat ang mga nasyon kan na Algeria, Brunei, Iraq, Libya, Moldova, asin man ang nasyon kan Pilipinas. Nakapalaman sa surat na igwanin na 30% na taripa ang ipapataw sa mga produkto gikan sa parte kan na Algeria asin man sa Iraq, mantang 25% ang Brunei, Libya asin Moldova, asin ang Pilipinas igwaman ninda 20% nga ipapataw na taripa. Magiging epektibo ana nasambit ng bagong taripa sa maabot na pitsab 1 kanda bulan kan Agosto. Anasambit ng surat kasunod kan pagtatapos kan 90 diyas na negosasyon kung sain magpupuon ana paglibi kan sagkod ng 10%. Tatawan ni Trump ana mga lider kanasambit ng mga nasyones na makipagnegosasyon sa iyang opisina antispaman ang deadline sa Agosto 1. Alagad ipinagpahayag ni Trump na mayo nang magiging extension pa
para sa mga nasyones na ini na nakaresibi na kan sinambit na nga surat. Magigirumduman na kan Lunes pinatawan na ni Trump nin 25% na taripa ang mga produkto na nagigikan sa parte kan nasyon kan Japan asin man nasyon kan Korea. Si Trump na presidente kan Estados Unidos kan Amerika makipirak asin man palibasa negosyante. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa kinabana ninda Karawat. Aparte kan barata sa kinabana ninda Karawat, sa barata sa kinabana ninda Karawat, laog sa finals and PBA 49th season ang San Miguel Ver. Ini matapos na daugon sa Game 7 ang Barangay Ginebra sa iskor na 193. Ninuli kani makakaatubang kan Vermin ang TNT tropang Giga o minabot sa 12,279 na mga fans ang nagdalan sa laban kan Vermin orog nang ginibo sa Smart sa Aranita Coliseum. Ini ana pangwalong finals na nakaabot ang Vermin sa Philippine Cup sa laog nin 10 taon. Target ngunyan kan Vermin na pugulon ang TNT na planong maging ikalimang team na makumpleto ang PBA Grand Slam. Oring nakakuakan na Grand Slam sa PBA. Iyo ang Vermin kan 2014. Pinagtangal man na Best Player of the Game si Chris Rose na may 19 puntos, 3 rebounds, asin igwaman nin 7 assists. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sendung para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:01. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang diwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sarong pamilya sa parte mismo kada banwaan kanda Goa Camarines nakaresibin ninda aabuton sa 200,000 pesos na tabang sa serbisyong Kapuarte sa paagiman kan pamilya Villafuerte. Sa satuya pang pamayukan mga barata sa lado lokal, 90,000 o sobra sa 90,000 pesos ang tinaong ayuda mad kada serbisyong Kapuarte kan pamilya Villafuerte sa persona ni Rositoy dumanda sa parte mismo kanda banwaan huli man kanda pangangaipo kaniya sa operasyon da asin man kanda pambayad sa chronic kidney disease sa iyang pasyente. Pamayo pagitakan na mga barata sa lado lokal, maabot sa 5,000 na mga pamilya ana natawan ni natabang
Kanda DSWD dumanda sa partibismo kanda karamuan na Kamara de Sur. Nagkapira nga mga residentes sa parte kana siyudad kana Naga natawani na tabang kanda livelihood program na pinagduduhol kanda DSWD. Nagkapira nga mga tinampo paggamit sa mga sidewalk vendor sa pagbanggi sa siyudad Kanaga padagos na pinagaadalan. Nagkapira yan sa mga headlines kan mga bareta ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Malargana and dialysis wheels sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines de Sur sa nagkapira nga mga lugar kan na probinsya orog na duman sa mga hararayong mga lugar tanganing magatuda nin serbisyo. Inilansar na kaya kan gobyerno probinsyal kan Camarines de Sur sa paagi ninda Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, asin Congressman Luigi Villafuerte ang pinakabagong programa iyo ang dialysis on wheels na kung sa inobato na maabot asin na matawanin na serbisyo ang mga dialysis patients na sa mga hararayong mga lugar kan na probinsya kan na Camarines de Sur. Ini parte kan inisyatibo ninda Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Migs Villafuerte nagibon na mas madali o accessible ang serbisyong medikal sa bilog na probinsya kan na Camarines de Sur. Ang dialysis on wheels bagong proyekto kana gobyerno probinsyal sa paagiman kana serbisyong salud magigirumduman na dakol na mga pasyente ada dai nakakapasiring sa manlain-lain na mga lugar kana hospital tangani man na makapagpadialysis ninuli man kan kamahalan kana kada sesyon na kaini. Anda gobyerno probinsyal kan Camarines de Sur na inut nang nagbugtak nin dialysis center dyan sa Banwaan kan si Pukot Camarines de Sur. Asin ngunyan yauna ada dialysis on wheels sa laog kan Camarines de Sur tanganing iyo ang magsungko sa mga may hilang sa kidney o nagpapadialysis na mayo nin kakayahan na magpasiring sa parte kan mga hospital o rugna digdi sa syudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal nasa 200,000 pesos ang itinao kan kapuerte o serbisyong kapuerte ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman o Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin Congressman Migs Villafuerte. Ang 200,000 pesos na itao kan serbisyong kapuerte dakulao na maray na tabang sa gabus na kung sain tiga ranihan kana nasambit ng persona. Talagang dakulang itinao sa medical assistant sigun naman sa payagyan
ni Rianda Cesar Abugao tagaduman sa parti mismo kana banwaan kan Goa Cabardisur nirani ni Rayanda sa Kapuerti Medical Assistance Program kan pamilya Villapuerti an pangangaipo kan na sa iyang tugang na kinakaipuan operahan kan ilang kaini sa puso ninhulikan da isya makatubod na si Rayanda asin anda bilog niyang pamilya na abuton sa 200,000 pesos ang tabang medikal na itatao sa iya kanda pamilya Villapuerti sa paagi kanda tabang na serbisyong Kapuerti an sa iyang sinsirong pasasalamat ipinaabot kini kay Gobernadora Elry Villapuerti, Congressman Luigi Villapuerti, Congressman Migs Villapuerti, pati naman sa Bicol Saro Party List. Anda nasambit ng kwarta, tulos-tulos na nakuha kana nasambit na persona. Ang tugang ko po kaya, dati po siya may hilang sa puso. Ang hilang niya po, rheumatic heart disease. Kung 12 years old, na-diagnose na po siya kayo. Nakaaging taon lang po, kaso pagka-stroke, kaso tugang ko. Lumana po nag-trigger sa hilang na pag-check up nahiling po na malala na po sa kondisyon kasi sa root niya na valvula. Paipuhan na po talaga siyang naribayan. So, kaya maoperahan po. Party ka na pahayag ka na sambit ng persona. Pangaipuhan pang sa kuyang tugang. Tulos na nakuan ni Rayanda anda kwarta na itinaog kan na gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villapuerti o ni Congressman Luigi Villapuerti, Governor Elry Villapuerti, asin man ni Congressman Migs Villapuerti. Si Ryan Cesar Abugao na tagaduman sa party kan Goa Camarines Sur saro sana sa nabibenepisyaran o natabangan kan serbisyong Kapuerti na nakakuha nin 200,000 pesos para sa operasyon kan sa iyang tugang na may hilang sa puso. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta sa lado lokal, saro pa nga persona ana natabangan kanda serbisyong Kapuerti ni Gobernador Elry Villapuerti, Congressman Elry Villapuerti, asin man ni Congressman Luigi Villapuerti o minabot sa 90,725 na asistensya medikal ang naitao kana mag-aramang Villapuerti kay Rosie Toy bagay nabiyo kaninga ipinasalamat sigon sa pahayag kana sambit na nga persona personal siyang nagpapasalamat kay Governor Elry Villapuerti, Congressman Luigi Villapuerti, asin man kay Congressman Migs Villapuerti sa saindang dakulang tabang na itinausa sa indang pamilya salamato na maray dakulao na napuso nindong pagtabang sa mga tao bako lang sa sainda sa gabus na tao na nagadudurulok sa nasambit ng opisina kan na gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur. Pagpapasalamat ni Rosie sa tabang sa iyang naresibi para sa aki niya na may mati ni na chronic kidney disease. Kadakol pa ana natabangan kan na programang iniya kana gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Governor Elry Villapuerti. Uya na parte ka na mga pahayag na yan ni Rosie Toy. May nag-nurse po kasi mga butlig-butlig na ito. Naghalay pa po ito dahil may mampaalam kung ano ito. Tapos kang nagpa-check up po sa doktor, ano po siya ng laboratory sa dugo, ayun na po ito, halakawin po ang Korea. Tapos, na-trace na nga niya po itong chronic kidney disease, sa kidney po siya. Ang kidney niya po is nagsasalit parehas sa kidney, nagsasalit po siya. Tapos, ganyan po, gusto mo po siya ma-kidney transplant. Kaya niya po hinagad po yung tabang para po sa mga laboratory, sa prosmatin kang kidney donor at recipient po. Ang naitabang po sa kaunyan kabos, ang ka-30 po is 90,725. Gabos po na amount ng laboratory kanduha, sinagot po ng Kapuerti.
Partiyan kan mga pahayag ni Rosie Tuy na nakaresibin ng 90,725 pesos na tabang gikan sa serbisyong kapuerte sa paagiman ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, 14 wanted sa probinsya, dakop sa ginibong manhunt Charlie Operation. Boyet Padere sa detalye. Napasakamutakal mga autoridad ang 14 wanted person sa Rio matapos ang kinasang manhunt Charlie Operation sa manlain-lain na lugar sa Bicol kasudmang Hulyo 9, 2025. Kabali siya na aresto ang rank number 3 regional most wanted person sa Bicol na biskadong si alias Dante, 32 anyos, na naatubang sa tulong bilang kan kasong rape na may pinagil kumindang piyansa. Nalakop man ang duwa pang regional most wanted person sa rehiyon asin 11 pang suspect sa mga iba-ibang kaso. Nasa kustodiya naman yan kan mga autoridad ang mga nagkadarako para atubangon ang mga kasong isilangat laban sa senda. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa kitang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, kabilugan na 5,051 na mga individual gikan sa parte kan Karamuan Camarines Sur ang nabinipisyaran kan pinagapod na emergency cash transfer cash for work program ECT CFW o CFW kanda Department of Social Welfare and Development DSWD sa Bicol asin na isagibo ang pagduhol kaniya kanda sa mga benepisyo kanda nakalis na aldaw Pizza 7 kanda 2025 kanda bulan kan July ang ECT CFW benefits itinao sa mga naapektaran kanda bagyo asin na kalamidad dumana sa sindang lugar asin sa banwaan kan Karamuan Camarines Sur. 5,051 na mga individual ang nakaresibi nin 1,660 pesos na kabilugan asin 8,340 pesos 660 and naitaukan na opisina kada DSWD sa Bicol sa gabos na mga benepisyaryo para makatabang sa saindang pang-aral daw na pangangaipo. Nagtutubod ang DSWD sa Bicol na sa panginginot ni Regional Director Norman Laurio na importante ang natabang pinansyal tanganing ang mga residentes na naapektaran kan sinambit ng bagyo ang matabangan na makabangon gikan sa distroso kani. Siniguro ka na sambit ng ahensya kan gobyerno na preparado sindang na tabangan na maitaas ang grado kan na pamumuhay kan na mga taong naapektaran kan na sinambit ng emerhensya kan mga distroso orog na sa mga lugar na vulnerable sa parte kan na haralangkaw na kalamidad arog na lang kan na banwaan kan Karamuan Camarines Sur na nagulpiman kan na mga nakalis na mga kalamidad. Sa iba pang detalyes kan na mga barata sa lado lokal, sa ginibong enhancement one time big time dakul ang nagkadarakop na naman sa siyudad kan na Naga, Bus o Kaisminda sa detalye. Pinagkumpirmar ka naga City PNP sa pagikan tagapagtaram na si Chester Pumara sa ginibusubot na enhancement one time big time katuwang ang opisina kan LTO Public Safety Office sa PNP. Kadakol an na ni bago, kung kaya kadakol an nagkaterikitan, dakol an nagkabaraklasan ni na mga plaka, mantang kadakol man an na-impound na mga sasakyan na konsain nagaluwas subot ini, na dakol an nagkadarakop ding huli sa paghuna ka nagkakapirang mga motorista, naglaylo na naga sa kampanya kaini sa mga
sasakyan na dahil kompleto ang restro. 1,229, confiscated LED lights 9, 12 impounded motor vehicle, 85 impounded motorcycles, 8 impounded tricycles, and 68 confiscated plates, 1,047 confiscated driver's license, and for the smoke belching vehicle, we have 26. So, yun po ang Parte ka naging pahayag ni Pumar sa pag-iskutinyo kaini kan mga nagkadarakop sa liwat na pag-implementar kan enhancement one time, big time sa tinampuig di sa siyudad ni Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Smeda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 800 na mga residentes gikan na sa sarong barangay sa laog kan siyudad Canaga ang nakaresibin nin tabang pangkabuhayan gikan man sa Sustainable Livelihood Program kan Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol. Sinagibo iyan kan nagtalikod na aldaw kan Martes dyan sa Santa Cruz Event Center sa barangay kan Santa Cruz, Naga City. Inipilang party kan pag-responde kan sinambit ng ahensya sa pagkakaiguanin distroso kan Bagyong Christine sa laog kan siyudad Canaga kan 2024 na kung saan naapektaran ang mga saradit na mga hanap buhay sa laog kan siyudad Canaga sa paagi kan 20,000 pesos na tabang na kapital sa mga training asin na pagtao ni tabang gikan man sa DSWD Bicol o beto kan sinambit ng SLP na matabangan ang mga benepisyaryo na maibangon asin na magdanay ang sindang mga negosyo, magpapadagos ang distribusyon kan nasambit ng tabang sa gudnang kasudma asin sa barangay kan Siyudad Canaga sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian asin sa panginginot ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio padagos ang ginigibong pagatud nin asistensya kan DSWD Bicol sa mga Bicolanong naapektaran kan mga nakaaging mga kalamidad apera sa pagsiguro na maibabangon ang mga biktima kan kalamidad an sa indang hanap buhay. Pinagsisikap ngunyan kan sinambit ng ahensya na matakwan ang mga ininin mga kapasidad tangani man na mas pang mapagatibay asin mapakusog pa ang mga ini bilang preparasyon sa posibleng mga maabot pang mga kalamidad na pwedeng atubangon sa masurunod na mga taon. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, ipinagapayag ni Councilor Franca Mendoza kana Siyudad Canaga na nahiling ninda ang mga patrabaho da kana gobyerno digdi sa laog kana Siyudad Canaga na madali tulos na nararaot kabali na sa mga proyektong ini iyo ang pinag-implementar kan DPWH asin man kan lokal na gobyerno kana Siyudad Canaga. Ano ang gigibo ni Franca Mendoza sa laog mismo kan sanggunian na panglunsod kasumpay kan mga nagkakararaot na madaling patrabaho sa Siyudad Canaga. Uya si Frank Mendoza. Sampol kan tinampo. Katatapos pa lang ang tinampo, after a few months, pag may mga proyekto kitang naiilig na pag-ibig ang gobyerno, naday pa lang nahaloy, may problema na. Sarong example kan tinampo. Katatapos pa lang ang tinampo, after a few months, smiling talaga scale na si Ibabaw. Ang sarong ehemplo, ganing sinampong Kararayan, Salungigi, Pakol. Yung mga malago sa Kararayan, maluwas ka naman sa may Ateneo. Diyan, may duwang project na ginipo dyan. Ang sarong ginipo kan local government unit, kang siyudad, na inutanganin sa DBBC ginamit. Ang sarong pag-ibo kan DPWH. Now, ang sarong nahiling ko, itong pag-ibo kan DPWH without casting aspersion sa DPWH. Kaya lang isinailing tayo. Si tinampong pinag-ibo nila, siging scale. Actually, na nag-scale yan. Pinakarayman nila, tinapalan. Pero lately, itong tapal na wara, may baak na nga ni.
As in, sa ibang portion, scale na naman, pati itong mga tinapalan. Now, sa itong resolution, nagre-request sa DPWH na i-forfeit si warranty security kang contractor, kung yaw pa. As in, i-reconstruct itong damaged portion, okay, defective portion kan tinampo. Ang cost kan reconstruction dapat i-charge naman sa mga parties na responsible for that substandard work. Party kan mga pahayag ni Franca Mendoza, konsyal kan Siyudad Canaga, ang natuyawan ng mga proyekto ni Frank Mendoza, yan na sa administrasyon na ni Mayor Nelson Ligacion pinag-implementar kabali siya sa partibismo kan gobyerno asin administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, inako ngunya ni Chapi de la Cruz na kan MNWD nakapuan na marhay na maayos tulos ang linya kan MNWD ulit ta kinakaipuan na marayan na tubig kana mga taganaga kana mga nag-ieskwela asin man naglalaog sa trabaho. Manta nga sa parte kan Concepcion Pequeña, partikular na dyan sa may lugar kan BIR asin man sa may BMC, sigun kay Chapi de la Cruz, ang naging problema sa lugar, ulit na nagkaigwan ni na dakula na mga leak o leakage sa parte mismo kanda 18 inches na transmission line sa parte mismo kan inaapod na line 1 nakataf sa duwang spring sa linya kan Mount Isarug ana Roman Rafa asin man anayan spring kung sa inda sinasabi na digdi June 6 kana magkaigwa nin kadakol na leak ana 18 inches na nagaabot sa 21 na mga labut. Iyuman ana pigtrabaho asin ngunyan, gwapang natatadang duwang leak na padagos na pinagtatrabaho kan MNWD kaya digdi bako pang maray ang supply kan na tubig dyan sa nasambit ng mga lugar. Uyan parte kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz. Kay Puan po kita, aram mo, importante yun ang tubig sa ngunyan, aram mo nagpupurong ng karnasyan ka mga niya to, asin ang mga nagatrabaho man po. Bako lang po to dahil sa water pump, dahil man po ito duman sa nagkaigwa ng dakulo na leakage. Ito pong 18 inches na transmission line niya to, na kung saan po ang lugar mo po, Sir Benji, duman po nakatype. Nakatap. Yan po inapod niya mong line 1. Iyan po, ang area po kaya nindun sa Benji, line 1 iyan. Nagkukuha ka mo ng supply sa line 1. So, iyan pong 18 inches na sa kuya pong Pigisto Rosendo. Iyan po yan si linya na nakatap duman sa duwang springs niya to yaw sa Mount Isarog. Ito po nga Romang Rapen na yan. Kang June 6 po, nagkaigwa ng kadakol-dakol na mga leak si 18 inches. Actually, nabilang mi po halos magba-21 pong labot. So, pig-ayos po, which is hanggang ngunyan, igwa pa po kitang duwa na leak na pig-ayos. So, Partiyan kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz. Segun ki Chapi de la Cruz, digdi kadaklana kan mga tubo na may diferensya o igwani na mga lika nag-iedad na ni na sanggatos na taon 1925 pa ka na i-construct asin mag-operar an spring dyan sa parte mismo kan Mount Isarog kaya eksaktong sanggatos na taon naman na nakalatag ang mga tubo na konektado sa Mount Isarog Spring. Plano naman kuta na kan DPWH o plano naman ko na kan MNWD na ribayan na ang mga 18 mga inches kanda tubo para manda mabaguna
alagad ang problema iyo ang pundo o kwarta uli ta kinakaipuan kan MNWD ang dakulang budget sa pag-ribay kan mga 18 o 18 inches na linya kan MNWD kaya dai paninda magibo-gibo na maribayan ini tadi pisil na makahanap nin kwarta. Uya si Chapi de la Cruz. Ang edad kan, Sir Benji, kung sakwet, matuahon pa po sa itong maray. Nasa 100 years na po. Actually, nasa 100 years na po. Spring niyato sa Mount Isarog, nag-operate po yan, 1925. So, 2025 na po mo yan, eksakto pong sarong century na, 100 years na po. So kaya po kanta pong maribayan yan 18 inches na yan. Yan lang dito po, basta-basta maribayan yan, sa mo na. Kaya po kanta ninda kulang budget kayan. Ang style kaya po kang transmission line na yan, napigistorya ako sa Indo, dahil po yan nagbaybay sa tinampo. Dahil po yan nagsusog sa tinampo. Kang panahon kaya may pang tinampo dyan sa Mount Isarog na yan. So ang ginibot na po, pero straight line lang po. So transmission line. So igo pong mga transmission line na yaw na sa laog kang lote, kang mga private na mga may kagsadiri. So ito pong nag-leak duman na igo pong nag-leak na puminutok na po sa may garahe nila mismo. So nasa iharong kang auto, igo pong nagluluwas sa tubig. So iyo po yan ang sitwasyon mo niya, kan transmission line ta. So ipuanta po na budgetan iyan na dakula. Tangalit pong may susugta na po sa tinampo na existing po dyan na palaog sa Mount Isarog. Arte kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz kan MNWD. Ninhuli takaypuan kan MNWD ada dakulang kantidad nin kwarta para man maribayan ang mga 18 inches na mga tubo na nagalika sa nasambit ng lugar asin na sanggatos na taon na nga nakalatag dyan may kalumaan na. Ini anda magigibo kan MNWD kaya perming igwaning problema sa supply kan tubig dyan sa nasambit ng mga lugar. Pangatugang inabot na kita ninda oras asin yaon dyan na kaibanan yato sa babarata kaibanan ti dyan si Chief Engineer Ariel Camarote asin man si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sindong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan maladyo. Salamat po, basta barata sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado.